Ayan, ang pag-aaral po natin tonight, God's purpose in all things. Ito po yung makukuha natin sa Romans chapter 8 verse 28. Yan, tayo po ba ay naniniwala na may layunin ng Lord, may purpose ang Lord sa lahat ng mga bagay na nangyayari po sa atin? At pag sinabing lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, andyan yung mga magaganda, mga mabubuting bagay na nangyayari sa atin, pero hindi rin tayo exempted dun sa mga pangit, 'di ba? Or yung hindi magagandang nangyayari sa buhay po natin. Pero napakaganda na makita natin ano yung purpose ng Lord sa buhay natin kung bakit nangyayari yung mga bagay na yon. Kanina nga lang before our prayer meeting, may nag-chat sa akin na student ko na inaalagaan din po natin sa Panginoon. Na-bless ako actually sa mensahe niya. So, di ko nababanggitin yung name niya, pero nagpapasalamat siya. Sabi niya sa akin kanina, ayan, nagpapasalamat siya kasi nga kinuha na daw ng Lord yung kanyang tita. So, salamat daw sa prayers kasi may breast cancer yung tita niya. So, umuwi na po siya sa Panginoon. So, doon nakita ko talaga yung kabutihan ng Lord sa buhay ng estudyante kong ito na bagamat nag-pass away yung kanyang tita pero andun yung positive mindset niya na alam niya dahil because na siya pa mananampalataya ng Lord, alam niya na kapiling na ng ating Panginoong Hesus yung kanya pong tita. So minsan may gano'n na pangyari sa buhay natin, 'di ba? Minsan masakit, nahihirapan tayo, 'di ba? Napapagod tayo, marami tayong question. Pero tandaan po natin na lagi merong magandang layunin ng Lord sa bawat isa sa atin. Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Yan. Ulitin ko ha, we know that in all things, the Lord God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. 'Di ba? Hindi naman kasi nagkakamali ang Lord sa pagtawag sa atin. Hindi nagkamali ang Lord na narito tayo ngayon, hindi po ito aksidente, 'di ba? It is destined by God na tayo po ay makapakinig ng salita ng Diyos, kalooban ng Lord na tayo po ay makakilala sa Kanya, tanggapin siya na Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. At sabi dito, sa lahat daw ng bagay na nangyayari sa atin, gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. So tayo po yon, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Yung Romans po ay isinulat ni Apostle Paul sa mga Kristyano sa Rome na dumadaan sa persecution at matinding challenges. Katulad natin, 'di ba? So hindi man tayo exempted diyan. Maaring nape-persecute ka because of your faith to God, at kung hindi man because of the faith to God na nape-persecute ka, marami kang mga pagsubok ng buhay, marami kang problema na kinakaharap, 'di ba, sa trabaho, sa pamilya, sa pag-aaral, sa mga relationships na meron po tayo, hindi po tayo exempted doon. Pero dito, yung verse na to ay sulat ni Paul to encourage the Roman church. And in the same way, that's the same verse na kailangan po nating na ang mensahe po sa atin kahit sa gitna ng suffering, tandaan mo ang Diyos ay sovereign. The Lord is always in control. 'Di ba minsan natatakot tayo, darating na ba yung the big one? Meron bang super typhoon uli, 'di ba? Puputok ba yung vulkan? Magkakaroon ba ng zombie apocalypse, 'di ba? Pero tandaan mo, the Lord is a sovereign God. He is always in control. So magtiwala ka sa Diyos na nakakaalam ng lahat. Tayo hindi tayo certain sa future, 'di ba? Walang sino man sa atin yung makapagsabi na nakapaghanda siya nung dumating yung COVID-19, 'di ba? Pero napagtagumpayan din natin, 'di ba, yung COVID-19. So makita talaga natin na sovereign talaga yung Panginoon. Ang kanyang plano ay hindi natitinag. At lahat ng bagay ay ginagamit niya para sa kanyang layunin at sa ikabubuti ng mga tinawag ayon sa kanyang purpose. 'Di ba? Kasi ang Lord nga, wala naman siya talagang plano sa atin kundi sa ikabubuti po natin. At kung ano yung gusto mangyari ng Lord, it will come to pass in His perfect time. Kaya ang dapat lang natin gawin, magtiwala
sa Panginoon na nakakaalam ng lahat ng bagay. More than our issues in life, more than our struggles, our problems sa kinakaharap po natin. Amen. Ginagamit niya yan para sa kanyang layunin at para sa ating ikabubuti ayon sa kanyang magandang layunin sa bawat isa po sa atin. So ang sulat ni Paul sa Philippians ay isinulat habang nasa kulungan po etong si Paul. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, tiniyak niya sa mga mananampalataya na ang Diyos ay tapat na mag-supply ng lahat ng kanilang pangangailangan. Hindi ito nakabase sa kalagayan ng mundo, kundi sa kayamanan ng Diyos sa kalagitnaan. 'Di ba? Ito po yung sa do not be anxious about anything. But in prayer and supplication, di ba? Magtiwala lang daw tayo sa Lord. And the peace of God that transcends all understanding will guard our hearts and minds in Christ Jesus. So in the same, ganun din. Sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin, di ba? Dapat magtiwala tayo na the Lord can supply lahat ng ating pangangailangan. Hindi po ito nakabase sa kayamanan ng mundo, kundi doon sa provision ng Lord. Tatlong bagay ang gusto ko pong iwanan sa atin tonight. God turns trials into testimonies. 'Di ba? Yung mga pagsubok ng buhay na kinakaharap natin, testing of faith, ginagamit yan ng Lord para maging testimony natin to encourage other people. Katulad ni Joseph sa Genesis, 'di ba? Alam natin na he was betrayed by his brothers. Imagine sarili mong kadugo, 'di ba? Tinapon ka doon sa balon, ibinenta ka, 'di ba? Pero ginamit ng Diyos ang lahat ng iyon para saan? Para iligtas yung Israel, mismo yung kanyang pamilya sa famine. 'Di ba alam natin nung siya nasa Egypt, nakulong man siya doon, pero naging prime minister siya because of the gift of dreams na binigay sa kanya ng Panginoon. At ginawa nga siyang second in command ng Pharaoh. At siya yung na-reveal sa kanya ng Panginoon na magkakaroon ng 7 years ng prosperity at 7 years ng great famine. At dahil wala nang makain that time, even yung from Israel pumupunta sa Egypt at kasama nga doon yung kanya pong pamilya para sila po ay makakain. Makita natin na kahit na may hindi maganda nangyari kay Joseph, 'di ba? Ginamit ng Diyos ang lahat ng iyon para iligtas ang Israel sa famine. So ang betrayal na akala na ay end of his life, makikita natin naging daan para sa mas malaking plano ng Diyos. Kaya pala minsan ikaw, magtiwala ka lang kay Lord, maaring na-betray ka din, maaring meron kang dinidesire na hindi nangyayari, di ba? Pinagpe-pray na up until now, hindi pa rin binibigay sa'yo ng Lord. Tandaan mo, may purpose ang Lord. And the Lord can turn your trials into testimonies. Pangalawa, the Lord God uses our weakness to show His strength. 'Di ba? Si Paul mismo, sabi niya, meron siyang thorn in the flesh. Sabi niya ilang beses daw niyang pinag-pray na mawala yung thorn of the flesh na meron siya. Pero hindi tinatanggal ng Lord. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. 2 Corinthians 12:9. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't bunggal akong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ganda ng verse, no? So, sapat daw yung grace ng Lord sa atin. Bakit? Kasi sa mga oras na nanghihina tayo, sa mga oras na napapagod tayo, na alam natin na hindi natin kaya. Di ba the more na nagtitiwala tayo sa Lord, na alam natin na on our own, we cannot do it. Pero sa pamamagitan ng Panginoon, kayang-kaya po natin siyang magawa. Kapag mahina tayo, doon mas nakikita ang lakas ng Diyos. At hindi mo ba nare-realize na every time na nangihina ka, every time na napapagod ka, the more na mas lumalapit ka sa Panginoon, 'di ba? The more na mas nagiging in need tayo sa Panginoon. Kaya ang Lord gusto talaga na andun yung weakness natin eh. Kasi the more na hinahanap natin yung kanyang strength, yung kanyang kapangyarihan sa buhay po natin. His grace is sufficient for us, for His power is made perfect in our weakness. Pangatlo, God aligns all things to His purpose. Diba? The cross of Jesus. Sa paningin ng tao, tragedy yung nangyari. 'Di ba? Pero sa plano ng Diyos, ito ang greatest victory, salvation for all.
'Di ba, yung mga ordinaryong tao hindi naman nila nare-realize na yun talaga yung plano ng Diyos. Na yung pagkapako ni Jesus sa krus that brings greatest victory. Na nagkaroon ng kaligtasan ang humankind at even up until now sa ating kapanahunan kasama po tayo doon sa tinapos na gawa ni Jesus 2,000 years ago. Ang pinakamadilim na oras sa Calvary ay naging pinakamaliwanag na pag-asa para sa sangkatauhan. Kasi hopeless tayo. 'Di ba? We're doomed. We're destined to hell. Wala tayong pag-asa kasi hindi natin kayang baguhin yung sarili natin, hindi natin kayang iligtas yung ating mga sarili. Kaya nga 'di ba, ipinadala ng Lord yung kanyang nag-iisang anak. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever who believes in Him shall not perish, but will have eternal life. So the Lord God aligns all things to His purpose sa kanyang layunin. Yan. Ang conclusion po natin, ni-remind po tayo ng Romans chapter 8 verse 28 na walang aksidente sa buhay ng isang anak ng Diyos. Lahat ng bagay, ito man po ay mabuti man, ito man ay masakit, 'di ba? Ginagamit niya 'yan para sa ating ikakabuti at para sa kanyang kaluwalhatian. Maaring right now, in pain ka, nahihirapan ka, nasasaktan ka, hindi mo pa siya nare-realize, 'di ba? Pero eventually, magtiwala ka lang sa Panginoon at makikita mo na para pala sa ikabubuti ko 'yon. At now-honor pa din, nag-glorify pa din yung pangalan ng Panginoon. So ano pong application nito? Kapag may problema, church, wag ka mawalan ng pag-asa. 'Di ba? Totoo yung habang buhay merong pag-asa. Magtiwala na may ginagawa ang Diyos kahit hindi natin nakikita. Kasi nasa spiritual realm po 'yan. Manalangin ka lang, worship the Lord, patuloy ka mag-aral ng salita ng Diyos, makipag-fellowship sa mga kapwa mananampalataya, magtiwala ka na may ginagawa ang Diyos. Kahit hindi mo siya nakikita at minsan maso-surprise ka na lang, na-solve na yung problema mo pero wala ka naman palang effort na ginawa. Kasi nga nagtiwala ka lang sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. And then patuloy na magmahal sa Diyos at sumunod sa kanyang layunin. It's a matter of choice. It's a decision. Pipiliin mo talaga. Katulad tonight, 'di ba? Inconvenient for you. Maaring beyond your comfort zone, na sa halip na nagpapahinga ka na lang, maulan ngayon, may bagyo, 'di ba? Pero dahil mahal mo ang Diyos, pinipili mo makinig ng salita ng Diyos. At kung merong specific na instruction ng Lord sa iyo, sumunod ka sa kanyang layunin. Sumunod ka sa gustong ipagawa ng Lord kasi para sa ikabubuti po natin yon. Sa bawat pagsubok, tandaan mo church, hanapin natin yung layunin ng Diyos. 'Di ba? Tandaan mo yan. Sa lahat ng mga pagsubok na na-encounter natin, hanapin mo, ano ba yung layunin ng Diyos? Bakit nangyayari ito? Ano ba ang tinuturo sa akin ng Diyos? 'Di ba? At ipagpatuloy ang pagtitiwala na lahat ng bagay ay para saan? Para sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya. Tayo yun. Tayo na umiibig sa Kanya. Dahil iniibig natin ang Diyos, 'di ba? Nauna na nga tayong ibigin ng Diyos, hindi pa tayo karapat dapat minahal na tayo ng Diyos. The more pa na nagmamahal tayo sa Panginoon. 'Di ba? Dapat patuloy tayong magtiwala sa Kanya kasi hindi man tayo para pahirapan ng Lord, para i-punish ng Lord. Merong magandang layunin ng Lord sa bawat isa po sa atin. So all we have to do is to keep trusting the Lord, keep loving the Lord, obey the Lord, 'di ba? Patuloy na magtiwala sa Kanya. At alamin natin na laging merong magandang layunin ang Lord sa bawat isa po sa atin. Lord, salamat Panginoon for tonight na tinuruan nyo kami, all things work for good according to those who love you. Salamat Lord na mahal nyo kami. Alam ko na marami kaming natutunan tonight at patuloy po naming pipiliin na magpatuloy na magtiwala sa inyo, na isik ka sa lahat ng aming ginagawa, O Father God, at patuloy kami maglo-learn sa mga bagay na nais na pong ipahayag sa bawat isa po sa amin. Salamat Lord, we honor you, we glorify you. In Jesus' name I pray. Amen.